ko na nandito. So, sa magulang ko, ito po tatay ko. Hello. Tsaka nanay ko nandito. Pwede pa kwento po sa amin gaano po kahirap yung pinagdaanan niyo po? Mahirap yung pinagdaanan ko kasi kailangan mag-aaral ka ng 4 years sa law school, kailangan pagsabay mo yung trabaho, tsaka yung pag-aaral at the same time, lagi kang pinapagabag kung tama ba yung ginagawa mo, nag-aaral ka ba na mabuti, kung enough ba effort na ginagawa mo. So, malaking ginhawa na nakita namin yung pangalan ko sa results kasi nagbunga lahat ng pagod at hirap na binuhos ko para makapagtapos ng law school at mapag-take ng bar exam. Ano po nagtulak sa inyo para mag-abogado? Ano po naging inspirasyon niyo? Yung tatay ko, pinilit lang ako ng tatay ko. Pero kayo po tatay, bakit niyo po siya? Nagwa-work po ako sa BGMP. Dati retired BGMP ako kaya nakita ko yung mga abogado. Matanda na, may trabaho pa. So, salamat. Na-inspire ako kasi yung anak ko dapat maging abogado. Nakikita ko kasi yung mga abogado sa court. Kaya I'm a retired BGMP. Salamat po. Future attorney, gaano po ka-importante po yung pag-aabogado po sa panahon po natin ngayon, lalo na po sa pagbibigay po ng message? Sa panahon ngayon, maraming naloloko, nagiging misinformed sa political events, sa kung ano dapat, kung ano mga karapatan natin, kung paano tayo niloloko ng gobyerno. Isang paraan ay mayroong mga abogado na marunong sa batas at maalam na kung saan pwede magtuwid ng mga maling impormasyon na kumakalat sa internet. Hindi lang yon, kailangan din ng mga abogado para alam natin kung ano yung mga remedies para kalabanin ang mga nang-aabuso sa gobyerno.